Ako si Mira, isang photography student na mahilig sa mga abandoned places. Kaya nang may magkwento sa akin tungkol sa mga lumang kumbento sa kabilang bayan, yung sinasabing may multong madre, ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Pagdating ko ron, halos lumubog na ang araw. Ang buong lugar, puro lumang pader, kupas na pintura, at mga bintanang tinakpan ng kahoy. Tahimik. Sobrang tahimik na kahit ang sarili kong paghinga ay maririnig ko. Nagpicture ako sa hallway. Wala namang kakaiba. Pero sa bawat kuha ko, may parang malamig na hangin na dumadampi sa batok ko. Umusad ako papasok. May nakita akong lumang silid ng mga madre. May mga kama, dasalan, at lumang rosaryo. Habang kinukuhanan ko ito ng litrato, napalingon ako sa ingay. Wala namang tao. Kaso, may amoy ng kandila na parang bagong sindilang. Ewan ko kung bakit pero parang may nakatingin sa akin. Ngunit kahit ganun, pinilit ko pa rin tumuloy. Nagpunta ako sa lumang chapel sa dulo ng kumbento. Pagbukas ko ng pinto, may nakita akong nakatalikod na madre. Nakasuot siya ng sobrang luma at kupas na damit. Nakatayo lang ito. Hindi siya gumagalaw. Sister, pasensya na po sa abala. Estudyante po ako. Nagpipi. Ngunit hindi siya kumibo. Hindi niya man lang inangat ang ulo niya. Kaya naman, kahit kinakabahan, ay nagpatuloy pa rin ako sa pagkuha ng litrato. At sa pag-click ko, teka, sa mismong sandaling yon, napansin kong wala siyang mga paa. Nakatayo siya, ngunit hindi nakalapat sa sahig. Para siyang nakalutang. Bigla siyang umikot, dahan-dahan. At doon ko nakita, wala rin siyang mga mata. Parang tinanggal, hinukot. Purong itim lang ang makikita. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. May humihila sa dibdib ko. Pinipigilan akong makagalaw. Pumuka ang bibig niya. Walang tunog. Ngunit naririnig ko ang boses sa utak ko. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit sa likod ko. Kinilibutan ako. Bakit sa likod niya? Ano bang meron doon? Napaatras ako. Hindi pa rin gumagalaw ang mga paa ko. Parang nanikas ang katawan ko sa sobrang takot. Unti-unti siyang lumapit. Hindi naglalakad. Dumudulas lang ang katawan niya sa sahig. Parang hinahatak ng hangin. Tumingin siya ng diretso sa akin. At paulit-ulit na sinabi ang mga salita sa loob ng utak ko. Huwag kang titingin sa likod ko. Pero nang bigla siyang nanginig, napasigaw ako. Ano bang meron sa likod mo? At bigla siyang nawala. As in, huminto ang hangin. Humina ang ilaw. Naglaho siya na parang bula. Akala ko tapos na. Kaso may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Mabigat. Parang yelo. Dahan-dahan ako ng palingon. At doon, nakita ko ang parehong madre. Nakadikit ang muka sa balikat ko. Nakangiti. Mas masama. Mas malalim. At mas buhay na buhay kesa kanina. Ngumiti siya ng sobrang lawak. Wala pala talaga siyang mga paa. Hindi siya lumalakad. Nakabiting siya sa kisame. Nakasabit sa lubid. Pumulong siya sa tenga ko. Huwag kang titingin sa likod ko. Dahil ako ang nasa likod mo. Napasigaw ako at tumakbo palabas ng kumbento. Di ko alam kung paano ako nakalabas. Pagbalik ko sa sasakyan, nanginginig ang buong katawan ko.
Hinugot ko ang camera ko para tignan ang mga kuhang litrato. Doon ako halos himatayan. Sa lahat ng larawan, kahit sa iba't ibang anggulo, iba-ibang lugar ng kumbento. Lahat ng picture, may madre sa likuran ko. Nakangiti, walang mata, nakalutang at laging naroroon. Kaya naman, sa pinakahuling larawan, yung kuha ko bago ako tumakbo palabas, nakalagay sa gilid ng screen ng isang bagong notification. Hindi galing sa camera app, hindi galing rin sa cellphone ko. Isang liham, isang mensahe. Huwag kang titingin sa likod mo. Sa dilim ng gabi ako'y naglalakad,